Sige, antayin mo ako dyan sa kanto. Di ba nagre-reflect sa salamin niya? Hindi. Kaya lang naman ka ba doon? Mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito.
Sabi po ng ating kapatid na si Day po ang isang minamahal sa buhay. Normal po yan. Na lamang, ang ibig sabihin po ni Pablo dito ay yung meron pong pag-asa na muli po tayo makikita-kita pa. May tinatawag po na reunion doon po sa langit. Kaya si Mami po, siya po isang Kristiyano, siya po isang nananalig sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus ay kanyang tinanggap sa kanyang puso at namuhay siya sa Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sino mang tumanggap sa Kanya at manalig sa Kanya, bibigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Si Mami po ay anak ng Diyos. Kaya nga po, sa oras na ito, si Mami po ay itinakda po ng Diyos na siya po ay kunin. Sa panahong ito, ang Diyos po ang nagtakda. Ang maganda po kay Mami, siya po ay nagbalik loob sa Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, pagparito ng ating Panginoon. Inuulit-ulit po yan sa loob po ng simbahan. Alam na alam po natin yan bilang Pilipino na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po ay nabuhay magmuli para maghanda ng mansyon sa bawat isa sa atin. At siya rin po ay babalik magmuli para kunin ang lahat na nanumbalik sa Kanya. Kaya ito po yung aral na aking pong ihahatid sa atin ngayon. Para malubos po ang kagalakan ni Mami at malubos din po yung ating kagalakan, hayaan po natin na yung biyaya ng Diyos ay huwag po natin sayangin. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao na buhay sa cross para mamatay para sa ating mga kasalanan. At yun po yung biyaya ng Diyos. Kaya nga po sabi ng ating kapatid na si Pablo, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan natin pananampalataya, tayo po'y naligtas sa biyaya. Ang Diyos po, si Kristo po ang gumawa ng kaligtasan natin. Pangalawa po, na gusto ko pong bigyan ng emphasis ngayong hapon, si Jesus po ay nabuhay magmuli. Noon ang pumatay sa Kanya, nagsigawan na sila, tuwan-tuwa po sila, namatay na ang haring ito. Namatay na ang hari ng mga Hudyo. Pero pagkita nila, madaling araw po ng linggo, pumunta po itong kanyang mga tagasunod. Ang sabi po ng anghel, wala na dito. Di ba sinabi sa inyo, mabubuhay siya magmuli? Nabuhayan po sila ng loob. At ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng anghel, ipahayag mo, pumunta ka sa mga disciples para sabihin nila sa buong mundo na nabuhay magmuli si Jesus. Si Jesus po ay nabuhay magmuli. Ang sabi po ng banal na kasulatan, don't let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Nagpapaalam po ang Panginoon na sabi niya, huwag kayong mag-alala. Nabuhay ako magmuli, pupunta na ako doon, ihanda ko ng inyong mga mansion. Ako po ay naniniwala na ang mansion ni Mami sa oras na ito ay tapos na. O kaya, yung kanyang mission ay natapos na rin po. Si Mami po, alalahanin po natin na si Mami ay ibigay po niya yung best niya sa kanyang pamilya, nagampanan po niya. Higit sa lahat, siya po yung nagsasabi, Pastor, balik ka dito lagi, alang-alang kay Pearly. Nagawa ko na ang mission ko, huwag mong kaming iwanan. Bumalik ka rito. Kaya nga po, nagpabalik-balik po ako doon sa kanilang tahanan. At ang pangatlo po, Jesus will come again. Ang tanong, are we ready? Ang kamatayan po, ito ay pasimula ng buhay na totoo, buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, hanggat nabubuhay ka dito, ang tawag dito, temporary lamang. Wala po nagtatagal po dito ng libo-libo. Pero ang nag-aantay po sa atin, eternal life. Yun po yung true life na para sa atin lahat. At nais ng Panginoon, ang bawat isa sa atin, maging handa sa muli ng pagbabalik. Number 1, He died for you. Number 2, rose from the dead to prepare that mansion for you. And number 3, He will come again. Tayo po yung pupunahan. Awitin po natin na siya ay buhay, si Jesus ay buhay. Siya ay buhay. Ako'y walang takot. Ako'y walang takot. Naharapin. Bagyo't lungkot. Bagyo't lungkot.
nalalaman. Aking nalalaman, hawak niya'y bukas. Ang buhay ko'y maligaya. Ang buhay ko'y maligaya hanggang wakas. Minsan pa siya'y buhay. Siya ay buhay. Lungkot. Bagyo't lungkot. Ating nalalaman. Aking nalalaman.